So, paano nga ba magkakaroon ng maraming oras sa'yo ang isang lalaki? Kung ikaw man is may jowa, ikaw man is may asawa, may partner, may ka-live-in, o may nakilalang bagong lalaki o bagong kaibigan, at gusto mo na mas dumami yung oras niya sa'yo, ito yung mga tips na aking ginawa upang makatulong sa inyo. Kasi alam ko, most of the girls here, hindi lang dito, sa buong mundo, most of them are demanding the time and effort galing sa isang lalaki. Pero, hindi naman ito kadalasan na iibigay ng isang lalaki. So ngayon nga mga kamamay, ang aking ibibigay sa inyo is mga tips kung papaano ba na sila mismo yung maghahanap ng oras sa inyo at kung paano dadami ang oras ng mga lalaki sa inyo. Kaya pang hinihintay natin, simulan na natin, huwag natin masyadong pahabain. And bago ko simulan yan, sana mapindot nyo yung subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and love advice na po pwede kong i-share dito. So huwag natin pahabain pa. Number 1 tips kung papaano dadami ang oras o magbibigay ng atensyon ng isang lalaki sa inyo. So unang-unang tips ko dyan, huwag kang mag-message sa kanya palagi. Okay? So effective to mga kamamay. So huwag ka laging mag-message sa kanya. Ang goal natin dito is magpa-miss kayo. Okay? So, kailangan yung atensyon ninyo, kailangan yung inyong oras is limitado lamang. Hindi po pwedeng palagi kayong nandyan, hindi palaging most of the time lagi kayong magkasama, hindi palagi kayong nagkaka-chat, hindi kayo palaging magkausap, magkatawagan. So, kapag ganyan mga kamamay, bumababa po, okay, yung chance na ma-miss kayo ng isang lalaki. Okay? At pagka hindi po kayo na-miss ng isang lalaki, mananawa po yan. Mauumay po yan. Okay? For example, halos 8 to 10 hours na kayong magkasama sa isang araw. Well, napakahabang oras niyan para sa inyong dalawa. Okay? So, kapag ganyan, magkakasawaan po yan. Mauumay po kayo. Mauubos po yung topic, yung usapan ninyong dalawa. At pag naubos po yun mga kamamay, dyan na po mag-i-start yung panlalamig. Bakit? Kasi nga mahaba yung panahon ninyo mauumay kayo sa isa't isa. Pag naumay kayo, well, sasabihin yan, pwede bang sa sunod na linggo na lang ulit tayo magkita? Or else gusto ko namang gawin yung ibang bagay? Kasi nga, naumay siya naubos yung usapan ninyo, naubos yung banding ninyo, naubos yung kwentuhan ninyo. So kahit kanino, okay, mangyari yan, hahanap muna yan ng ibang bagay, okay, na pwedeng niyang gawin. Para sa ganon is bumalik ulit yung pagka-miss niya sa'yo. So, ang aking ina-advise sa inyo dito is huwag kayo palaging magme-message sa kanya. Para sa ganon, maiwasan natin yung pagkaumay o yung pagkasawa ninyo sa isa't isa. Okay? Tingnan ninyo to. So, nung una pa lamang kayo, hindi pa kayo masyadong magkakilala, di ba? So, hindi pa kayo nagkakausap ng maayos. So, sila is, or yung mga lalaki is interesado sa inyo. So, makikita nyo kapag magka-chat kayo, ang hahaba ng message niyan. Halos mapuno yung isang paragraph na ganyan, mai-message lamang kayo, mai-send lamang sa inyo. Okay? So, tapos lagi kayong kinukulit niyan, ang daming oras sa inyo. Yun ay nung una, okay? Yun ay nung una ha. Pero pansinin niyo kapag tumagal kayo, naging kayo na, nakilala niyo na siya, naging partner niyo na siya. So pag nagre-reply ang mga yan, ang iigsi na. Minsan, okay, sige, yung sige minsan nagiging ge na lang, di ba? So ganyan po mga kamamay, kapag po lagi kayong nag-uusap, lagi kayong nagkakatawagan, lagi kayong nakikita, nawawala po yung excitement part. Kaya i-advise mga kamamay na huwag po palagi kayong magme-message sa kanya para ma-miss kayo, para hanap-hanapin kayo. So that is my number 1 tip sa inyo. Huwag kayo palaging magme-message sa kanya. Okay? So number 2, umiwas kayo sa argumento at drama.
Okay? So, mga girls, kung kayo palagi kayong nagtatampo, lagi kayong nakikipagtalo, lagi kayong nakikipag-argumento sa inyong mga partner, sa inyong kaibigan lalaki o sa inyong mga loved ones. So, kaming mga lalaki, ayaw namin ng puro drama. Nauumay kami, mabilis kaming magsawa. So, kapag kami nagsawa at iisipin namin na puro drama na lang kayo, puro argumento na naman. So, mauumay kami, hindi kami magme-message sa inyo yan. So, imbes na mas dumami, imbes na hanap-hanapin namin ng atensyon ninyo, is kabaligtaran po mga kamamay. Hindi po namin kayo papansinin, hindi po namin kayo i-chat or i-text kapag kaganyan. Kaya mga girls, iwasan nyo po makipag-argumento o makipagdramahan sa inyong mga mahal sa buhay. Kung gusto nyo na mas dumami yung oras nila sa inyo at kayo mismo ang kanilang hanap-hanapin. So, umiwas kayo sa argumento at drama kasi hindi po namin yan gusto. So, number 3, magbigay lamang ng konting sweetness. Okay? So, tatanungin ng iba, bakit konti lamang? Eh, kung mahal ko naman siya, kung iniibig ko naman siya, bakit hindi pa natin mas damihan pa, mas sobrahan pa yung sweetness sa kanya? Mas maganda yun, di ba? So, ulitin ko mga kamamay, ang lahat ng sobra ay hindi rin po maganda. Okay? Lahat ng anumang bagay dito sa mundo kapag sumobra, hindi po yan maganda. So, I advise na konting sweetness lamang. Okay? Kasi po, kapag po kayo is nag-over sweetness, mauumay din po yan. Okay? Mananawa din po yan. Mas maganda siguro is konting sweetness lamang. Mapapansin niyo kapag medyo seryoso kayo at kayo is nagbigay ng sweetness, mas napapansin niya yon. Yung sweetness na kokonte na ganun. So, malalaman niya na concerned ka sa kanya, na nanlalambing ka sa kanya. Kesa dun sa araw-araw mo nang nilambing, araw-araw ka nang naging sweet sa kanya. So, nagiging normal na lamang sa kanya yung sweetness mo. Compare doon sa sweetness na binibigay mo na pakonti-konti lamang. So, mas nakaka-excite, mas napapansin o nararamdaman ng isang babae kung paminsan-minsan o konti lamang yung sweetness na binibigay mo sa kanya. Okay? Sa ganyang sitwasyon, sa ganyang bagay, mas hahanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Okay? So, kasi namimiss nila yung sweetness eh. Namimiss nila, hanap-hanapin nila yung sweetness na yon, yung paglalambing mo. Okay? Compare doon sa araw-araw mo na siyang nilambing ng nilambing. So, mauumay siya. Okay? So, number 4. Self-improve. Okay? Ano ba tong self-improve na to mga kamamay? So, ugaliin mo na araw-araw mag-improve ka sa sarili mo. Papaano? Mag-ayos ka, magpaganda ka, magpa-sexy ka, maging blooming ka, okay? Magpulbo ka, mag-lip tint ka, basta ipakita mo sa kanya na lagi kang fresh. Okay? Sino ba naman yung gaganahan na hanap-hanapin kung ang itsura nyo naman is walang kaayos-ayos, di ba? So, medyo sabog-sabog ang buhok, tapos wala man lang ka-makeup kahit pulbo. So, sino ba naman ang gaganahan na hanap-hanapin yung isang babaeng ganyan? So, I recommend, I advise na magkaroon kayo ng self-improve. Kailangan palagi kayong maganda, palagi kayong fresh, huwag niyong pabayaan ang sarili ninyo. Ayusin ninyo ang inyong sarili. Magpariban kung kinakailangan, kung may pera, okay? Mag-ayos, magpulbo, huwag niyong hayaan palagi kayong haggard. Sa pagkakataong ganyan, mas hahanapin kayo, mamimiss kayo, and especially yung hygiene ninyo. Okay? Hanap kayo ng magandang pamangoy na signature na perfume na talagang tatatak sa kanyang pang-amoy na kung saan is gustong-gusto niya. Pagka ganyan, mas hahanapin kayo ng isang lalaki. Mas hahanapin nila yung aroma at yung scent ng isang ikaw. So, magkaroon ka palagi ng self-improve sa sarili mo. Araw-araw kang mag-improve. Okay? Araw-araw ka maging blooming. Number 5, maging abala ka. Okay? So, ugaliin mo palagi na may ginagawa ka. So, kapag ganito, mga kamamay, kapag lagi kang busy, so tataas yung value mo dito. Kasi, mahirap hanapan ng oras eh.
mahirap hanapan ng pagkakataon. Ultimo, kapag kayo is lalabas, kailangan mo pang ayusin ang plano. Kailangan mo pang sabihan siya na ganito, ganyan, sa ganitong petsa, sa ganitong oras, may date kayo. Kung kayo is may partner, may asawa, na medyo nawawala na ng oras, make sure nagiging busy din kayo. So, darating ang oras, hahanapin din kayo niyan yung attention ninyo. Kapag kayo is busy, so tataas po yung value ninyo. Compared natin doon sa mga babae na wala mang ginagawa, nakatambay lamang, walang trabaho. Okay? Ibig sabihin, lagi silang available kapag ganon, mababa po yung value nila kapag ganon. Pero kung kayo is abala, kung kayo is busy babae, so mataas po yung value ninyo kasi limitado lamang yung oras ninyo. Okay? Para magkaroon ng oras sa isang lalaki. So, hahanap-hanapin kayo ng mga yan. Promise, mga kamamay. So, lagi kayong maging busy. Yan ang isa kong tips sa inyo. And last tips, mga kamamay. Huwag palaging ikaw ang mauunang mag-message. Okay? So, bakit? Kasi po, the more na ikaw palagi yung nauunang mag-message, pagising pa lang sa umaga, wala pa siyang chat, tulog pa siya, nakapag-message ka na. Kapag kaganyan, iisipin niya na ikaw yung mas nakakamiss sa inyong dalawa. Iisipin niya na mas ikaw yung naghahabol sa inyong dalawa. Kaya make sure, kung gusto mong tumaas ang value mo at hanap-hanapin at maglaan niya ng oras sa iyo. Okay? So, wag na wag ikaw yung unang magme-message sa kanya. Hintayin mo yung message niya. Antayin mong ikaw yung hanap-hanapin niya. Sa pagkakataong ganyan, tataas ang value mo at mas dadami ang oras sa'yo ng isang lalaki. So mga kamamay, sana makatulong itong aking ilang mga tips na to upang mas dumami pa yung oras sa inyo ng isang lalaki, ng inyong mister, ng inyong asawa, ng inyong jowa o ng kung sino paman. Okay? So bago ko tapusin to, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advice na po pwede kong i-share sa inyo. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.